Sa isang payak na pamumuhay, may isang binatang lumaki na puno ng pangarap ngunit kulang sa tiyaga. Bata pa lamang siya ay nasanay na sa mabilisang resulta. Kapag may nais, gusto niya ay agad itong makuha. Hindi siya sanay maghintay at lalong hindi sanay maghirap para sa isang bagay. Habang tumatanda, mas lalo niyang nararamdaman ang pagkakaiba niya sa iba. Nakikita niya ang mga taong nagsusumikap. Ang ilan ay nagigising ng maaga, ang iba na may gabi na kung magpahinga. Ngunit sa kabila ng kanilang pagod, may kakaibang liwanag sa kanilang mga mukha. Isang uri ng kasiyahan na hindi niya maintindihan. Isang araw, nakatanggap siya ng isang maliit na binhi mula sa isang matandang taong dumaan sa kanyang buhay. Walang paliwanag kung ano iyon, ni kung bakit sa kanya binigay. Ang sabi lamang sa kanya, alagaan mo ito. Sa una, hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, isa lamang itong maliit at walang kwentang bagay. Ngunit dahil wala rin siyang ibang ginagawa, naisipan niyang itanim ito. Hinukay niya ang lupa, inalagay ang binhi at tinabunan. Pagkatapos, naghintay siya. Kinabukasan, agad niyang sinilip ang kanyang itinanim. Ngunit wala pa rin nangyari. Ilang araw pa ang lumipas, ngunit hindi pa rin ito tumutubo. Nainis siya. Para sa kanya, sayang lamang ang kanyang oras. Ngunit sa hindi niya may paliwanag na dahilan, ipinagpatuloy niya ang pagdidilig dito araw-araw. Hindi dahil naniniwala siya na tutubo ito, kundi dahil gusto niyang patunayan na wala itong silbi. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagsimulang tumubo ang maliit na halaman. Nang makita niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang tuwa. Sa unang pagkakataon, may isang bagay na kanyang pinaghirapan na nagsimulang magbunga kahit maliit pa lamang. Simula noon, naging bahagi na ng kanyang araw ang pag-aalaga sa halaman. Diniligan niya ito, tinatanggalan ng damo sa paligid at sinisiguradong hindi ito masisira. Habang lumalaki ang halaman, unti-unti rin siyang nagbabago. Napansin niyang natututo siyang maghintay. Hindi na siya nagmamadali. Natutunan niyang may mga bagay na hindi maaaring pilitin. May mga bagay na kailangan ng panahon at hindi sapat ang kagustuhan lamang. Habang tumatagal, ang maliit na halaman ay naging isang matibay at magandang puno. Nagbunga ito ng prutas na hindi niya inaasahan, matamis, sariwa at nagbibigay ng buhay. Sa puntong iyon, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Ang binhing itinanim niya ay hindi lamang sa isang halaman. Isa itong aral na unti-unting lumago sa kanyang sarili. Naalala niya ang kanyang dating pagkatao. Madaling mainip, walang tiyaga at laging naghanap ng mabilis na resulta. Ngunit ngayon, naiiba na siya. Natutunan niyang ang bawat bagay na mahalaga ay nangangailangan ng panahon at pagsisikap. Hindi lahat ng binhi ay agad tumutubo. Hindi lahat ng paghihintay ay may kasiguraduhan. Ngunit kung hindi susubukan, walang mangyayari. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy niyang inaalagaan ng puno. Hindi na dahil sa gusto niya itong may makuha, kundi dahil naiintindihan niya na ang halaga ng proseso. Ang bawat patak ng tubig, bawat sandali ng pag-aalaga, at bawat araw ng paghihintay ay may kahulugan. Dumating ang panahon na may ibang tao ring nakakita ng kanyang mga puno. Namangha sila sa ganda nito at sa mga bunga na ibinibigay nito. Maraming nagtatanong kung paano niya ito nagawa. Ngunit hindi niya ito maipaliwanag ng direkta, sapagkat ang tunay na lihim ay hindi lamang sa pagtanim, kundi ang pagbabago na nangyari sa kanya habang inaalagaan niya ito. Ang binhi ng minsan niya'y minaliit ay naging simbolo ng kanyang paglago bilang isang tao, isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa lalim ng pinagdadaanan. At sa bawat bunga ng kanyang pinipitas, hindi lamang ito pagkain para sa katawan, kundi paalala rin sa kanya na ang bawat pangarap ay parang binhi. Kailangan itong alagaan, pagtiyagaan at hintayin, sapagkat sa huli, ang pinakamahalagang bunga ay hindi makukuha
kundi ang taong nabuo habang hinihintay ito.